So pag-aaralan po natin sa araw na ito ang buhay ni Absalom. Si Absalom ay anak ni Haring David, gwapo, matalino at popular. Ngunit puno ng kapaitan at kayabangan. Matutunan natin kung anong hindi dapat tularan sa pamumuno niya sa pamagitan ng kanya mga pagkakamali. Ang pinakateksto po natin, makikita natin sa 2 Samuel chapter 13 verse 18. So, ang istorya po niya ay nagsimula po dun sa kanyang half-brother na kapatid niya sa tatay, na nirape po yung kanyang sister na si Tamar. At nagkaroon po siya ng kapaitan at ginawa po niya na sa madaling salita ay gumawa siya ng kaparaanan upang makaganti siya sa kapatid niya na nirape ng kanyang half-brother na si Amon. Si number 1 point po natin, si Absalom ay makarisma pero wala naman siyang karakter. Si Absalom nahinangan dahil sa kanyang anyo at pagsasalita. Nanalo siya sa puso ng mga tao sa pamagitan ng kanyang pagmamanipulate o pandaraya. Kaya ang tunay na leader hindi lamang kahanga sa panlabas kundi totoo sa loob. Ang pagiging karisma isang magandang katangian po ng isang leader, pero at the same time kung wala kang build-up character, pwede kang bumaksak kaagad. Number 2, makikita po natin na may kapaitan siya na sumira sa kanyang leadership ability. May kapaitan siya at ito'y sumira sa leadership ability po niya. Sa 2 Samuel 13:20-29, si Absalom hindi po nagpatawad kay Amnon na yung nag-rape sa kanyang kapatid na si Tamar. Bagkus ipinaghiganti niya ito at hindi po siya kumilos. Ayon sa batas na pinapatupad po ng panahong yon, or he didn't wait for the proper justice. Bagkus yung kapaitan niya ang siyang sumira sa kanya at tuloy-tuloy po nagkaroon siya ng galit, reading between the line, sa kanyang kapatid, which is rightfully so, pero nagkaroon din siya ng hinanakit sa kanyang tatay. Ano po yung aral natin dito? Dapat harapin ang sakit sa presensya ng Diyos, hindi sa paghihiganti. Kapag ang isang leader ay may tinatagong galit, siya ay nagiging mapanganib sa iba. And number 3 po, makikita po natin na mahilig po siya magmanipula. So, sa kwento po ng 2 Samuel 15:20-6, makikita natin na kinuha niya yung puso, loob ng mga tao para siya ang tanghaling hari at mababaksak si David. So, niloko niya ang mga tao upang makuha ang suporta. Tandaan niyo po, ang totoong leader ay nagtataas ng iba. Hindi ginagamit ang iba para siya'y itaas o tumaas. Huwag mong bubuin ang iyong impluensya sa kasinungalingan. Avoid manipulating people, at madali pong makasira yan sa liderato po natin. Bagkus, let God vision ang siyang makita ng mga tao. Ang susunod po, number 4, siya po yung nagkaroon ng rebellious spirit o pag-imaksik. Ito ang nagtulak sa kanya sa kanyang pagkawasak. Sa teksto ng 2 Samuel chapter 15:10-4, dineklara ni Absalom na siya ang hari at pinitalsik si David. At ginawa po yun ayon sa kanyang sariling talino at pagkukonsulta sa mga iba't ibang mga taong walang pagkatakot sa Diyos. He rebelled against his father's will. Ngunit sa huli, siya rin ay nabigo at namatay. Tandaan po natin, ang kapangyarihan na nakuha sa maling kaparaanan ay nang walang basbas ng Diyos, ikapapahamak mo lang yan. Hindi kinilala ng Diyos ang leader na mapagmataas at suahil. Number 5, ang posisyon na walang panawagan ay delikado. You see, he raised himself as a king, pero hindi siya anointed, hindi siya tinawag ng Panginoon. So, ayahan po natin yung pagbasbas, anointing ng Panginoon before really we take position doon sa pinapagawa o hindi pinapagawa ng Diyos. Sabi nga, may korona si Absalom pero wala siyang direksyon
mula sa Diyos. Nagkulang siya sa karunungan at pagpapakumbaba. Tandaan po natin, hintayin ang tamang oras at pagtatalaga ng Diyos. Don't rebel against our leader. Even na may mga ano po yan, pagkukulang. Si David din po ay may pagkukulang sa pangyayari. Na hindi niya kaagad iginawad ang justice sa kapatid ni Absalom na anak din naman ni David. So, yet God forbid us to rebel against our leaders. Forbid us against our mga nangunguna sa ating mga buhay. Katulad ng mga gulang po natin, mga leader po natin, let's maintain respect to them kahit hindi po perfecto silang mga tao. And then, at the right time, ikaw ay ilalagay ng Diyos, itatalaga ka ng Panginoon sa tamang posisyon kung saan magiging epektibo ka. Amen. So, yun po yung mga aral na matututunan natin sa buhay ni Absalom. Hope you have learned po. God bless you all.